Drive-thru. Tayo natin. Ang tagal lumabas. Kuya, kailan po natin nakuha yung first million natin? First million? Wala nga ako nun eh. Sir, excuse me, question for you. Sa inyo po ba tong Corvette? Yes. Ano pong ginagawa natin, sir, para makapag-afford ng ganitong klaseng kotse? May business ako. Ano pong business natin, sir? Imported chocolates sa food industry all over the Philippines. Stores and supermarkets, sir. Grabe po yun, sir. Ako po nag-interview po ako ng mga business owners sa buong Pilipinas, sir. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali lang. Pwede naman. Sakay ka dito. Punta na lang tayo sa malapit lang yung office dito. Sakay ako dito, sir. Tayo sa office. Sige po. So, gaano na po tayo katagal sa chocolate industry? 9 years na. I started with just 10,000 online in 2017. Naalala ko pa yung date, December 5. Grabe, sir. 9 years. Tapos 10,000 lang yung puhunan natin. Tanong ko lang, sir, ano po yung pinakamalaking kinita natin sa isang taon? Mahirap yung tanong mo. Projection na lang ibibigay ko sa'yo this year. 1 billion in revenue this year. 1 billion, Yeah. sir. Kung matutuloy yung expansion. Pesos. With the B. Yeah. Pero grabe, sir, no? Imported chocolates. Kayo po ba, sir, mahilig talaga tayo sa imported chocolates? Hindi ako mahilig sa chocolates. Even my family hindi mahilig sa chocolates. Hindi kayo mahilig, sir. So, ang ibig sabihin nyo po ba, sir, hindi kailangan maging passion yung product para mag-success yung business? Hindi sa lahat ng bagay kailangan passion mo eh. Basta magaling ka sa sales. Pag may communication skills ka, you can sell any product. Kaya mong ibenta kahit hindi passion mo. Tama, sir, no? Kasi yung iba talaga dyan, nagbebenta ng mga stapler, ng mga uling. Hindi naman nila passion yun, eh, no? Pero nagsasuccess sila doon sa industry na yun, di ba? Magaling sila sa sales. Yun yung reason yun. Nung bata po ba kayo, alam nyo sa sarili nyo na magiging multi-millionaire kayo? Alam ko na dati eh. High school pa lang ako noon. I think I was 14, 15. Eventually, someday, magiging someone ako or something. Grabe yun, sir. 14, 15 years old, nakikita nyo na. Nakikita ko na dati pa. Ano pong mindset yung meron kayo at that time? Kaya naiisip nyo? Yung naging motivation ko nung time na yun kasi wala kaming pera eh. Mahirap ang buhay namin. So, hindi po pala tayo galing sa pera. Wala kaming pera dati. Yung tatay ko, carpenter. Nanay ko, housewife lang. Tapos 12 kami magkakapatid. Nung bata pa lang ako, dumidiskarte na ako elementary days. Nag-try ako magbenta ng ice cream. Sa Ice cream? palengke, sa mga barangays. Yung binabike na dirty ice cream. O dumidiskarte ako para may pangkain. Dito po natin nakuha, sir, sa dugo natin na businessman tayo. Ganun po. Tingin ko, yes. Ano po ba yung tinapos natin? College dropout ako. College dropout po tayo, First sir. sem pa lang noon, hindi ko na natapos. First sem Walang ng pera eh. anong year po? First year. Wala kaming pera eh. Pinili kong magtapos na lang yung panganay sa akin. Ako na lang yung nagtrabaho. Nakapasok ako sa sales. At the age of 17, 18, na-promote ako naging assistant sales supervisor ako. Kasi nag-top sales ako sa buong Pilipinas. Grabe yun, sir. Doon pa lang magaling na kayo sa sales. Doon na build yung communication skills ko. Pero tanong ko lang, sir, ano po ba yung biggest lesson na natutunan natin sa business na hindi tinuturo sa school? Real life experiences. Actually, dyan ako natuto. Sa kaka-trial and error ko, I spent multi-millions para ako nag-aral ng 50 na PhD degree sa mga nagastos ko, sa mga losses ko, sa mga experience ko dahil dyan. Grabe, sir, totoo po yun, no? Sa mga pinagdadaanan talaga natin, parang nag-aaral din tayo ng PhD, no? Sa school, hindi ka pwedeng magkamali. Sa totoong buhay, kailangan mong magkamali para matuto ka. Pero tanong ko lang, sir, diploma ba talaga o diskarte? I think diskarte alone, that doesn't apply to the Philippines. Third world country tayo. Wala tayo sa first world country. Wala tayo sa US. Wala tayo sa Japan. Kasi may pag-aaral sa US, ang Ramsey Solution, it's a US-based company na 86% ng millionaires sa college graduate. Kahit dropout ako, hindi ko nire-recommend na diskarte lang. Ang problema kasi nasa third world country tayo eh. Paano pag no read, no write ka? Paano yung reading comprehension mo? Paano mo maintindihan yung kausap mo kung diskarte ka lang, hindi ka nag-aaral? Diploma muna sa akin bago ka makadiskarte. Grabe rin yung success natin ngayon. Pero tanong ko lang, sir, have you ever been broke before? Yes. Nung pagpasok ng pandemic, yung second hard lockdown, yung pinakamahirap sa lahat, yung 2021. Nadurog kami, nalugmok kami, nalugi, nagsara lahat ng majority ng stores. 2023, it was the lowest point of my life. I can't even afford to pay my utilities. Nagkaroon ako ng GAD. GAD, sir, ano po to? Generalized Anxiety Disorder. 80% ng depression. Dati hindi ako naniniwala sa mga anxiety. Dati hindi ako naniniwala sa mga depression. But until such time na na-experience ko siya, totoo pala yung mental disorders. Pero ano po yung ginawa natin, sir, para makaangat po dito sa problema natin na to? Last quarter ng 2023, it was the lowest point of my life. Naubos lahat sa akin. Naubos lahat ng negosyo ko. Nawala lahat ng sasakyan ko. Naubos lahat ng pera ko. May isang araw na sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang stress ko. Kasi nape-pressure na ako sa lessor na kailangan ko na magbayad ng utilities. Pag down na down ka at wala ka nang malapitan, sino bang nilalapitan natin? Si God. Tama. Ginawa ko noon kasi iniisip ko na lang baka umuwi na lang ako ng province. Pero for the last time, naghanap ako ng pinakamalapit na church. Sa loob ng 3 to 4 months na nahihirapan ako, meron akong pinangakong bagay sa kanya. Sabi ko sa kanya, Lord, itong bagay na to, hindi ko nagagawin ulit. Pero Lord, meron lang akong isang request sa'yo. Ibalik mo naman yung dating buhay ko. Marami tayong kotse, may bahay tayo, ganun Yes, po. lahat. 30 to 40 minutes ko sa church. After ko magdasal, umiyak. Pagdating ko sa bahay, nagpalit ako ng Viber number. Di ba pag nagpalit ka ng Viber number, manonotify yung mga contacts mo doon. May tumawag na dalawang CEO, dalawang supplier ng company. Ang bungad nila sa akin,
kailan ang relaunch mo, we're willing to help you. Doon na nag-start lahat. I treat it as a miracle. Pagkatapos natin mag-pray for the very last time, pag uwi natin, pumasok agad yung pinagdasal natin. Yes. Actually, nag-relaunch na ako in 1 to 2 weeks time. Dumating kami sa point na to, katulad nito, meron ako sariling brand ng... Sa inyo to, sir. Yes. Ito yung kauna-unahang Dubai-made brand na kunafa sa Philippines. Grabe yun, sir. Ang lakas nun, sir. Pero sir, grabe po yung pinagdaanan natin sa buhay, no? Nitong mga nakaraang taon. Tanong ko lang, sir, ano po yung natutunan natin in our lowest point in life? It's all about building character. In the book of James chapter 1 verse 12, ang sabi niya doon, blessed are those who perseveres under trial. If you stood the test, that person will receive the crown of life na pinangako ni Lord sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya at mga nagmamahal sa Kanya. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon kapag nakikita niya na ginagawa natin yung best natin para maabot yung gusto natin. Maniwala ka sa akin. Makikita ni Lord yun. Makikita ng universe yun na hindi ka sumusuko. Makukuha mo yung pangarap mo. Lahat ng mga gusto mo. Huwag ka lang sumuko. So last question na lang po, sir. Any advice naman po for the younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry na gusto lang pasukin? Dream big. Mangarap ka ng malaki. Huwag mong liitan yung pangarap mo. Live life with purpose. Start to ask yourself, kung kaya ng ibang maging billionaire, maging multimillionaire, bakit hindi mo kaya? Tao lang din sila. Anong meron sila nang wala ka? We can make it too. You can make it too. Sa lahat ng mga nag-i-start magnegosyo, nag-present ka ng business idea sa 49 na tao, lahat ng 49 na yun nag-no sa'yo. Tumigil ka na, sumuko ka na. Pero hindi mo alam yung pang 50 sana ang magbibigay sa'yo ng yes. Sayang. Walang reason para sumuko. Kapag nag-i-start ka na sa negosyo at kumikita ka na, meron silang tinatawag na compounding or compound interest. Ibig sabihin yung malaking portion ng kinikita mo, ibinabalik mo sa puhunan. I-revolve mo yun, paiikutin mo sa negosyo hanggang sa lumaki. Lagi nating naririnig to yung delayed gratification. Kumita ka ng 6 months, kaya mong bumili ng Toyota. Pero hindi mo ni-reward yung sarili mo nung time na yan. Pinaikot mo muna sa negosyo yung puhunan. After 3 years, kaya mo nang bumili ng Mercedes-Benz. Huwag kang sumuko. Don't quit. Pag hindi ka sumuko, I promise you, the universe will be in your favor for not giving up. Grabe, sir. Sobrang ganda ng success story nyo. Against all odds talaga. The man above gave you the hardest trials kasi alam niya na ikaw yung pwede maging best ambassador under His name. Amen. Let's give all the glory to God. Tama po yun, sir. You have a wonderful advice, sir. So thank you so much for your time. Thank you. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you, sir.